Lahat, magandang umaga sa ating mga kapatid na mamamahayag at mga photographers, mga vloggers. Magandang umaga sa ating dalawang ginoong ating panauhin ngayong araw. Actually, our today is supposed to be last Wednesday after the State of the Nation's address of the President. And late na namin kinancel dahil humihirit pa kami ni Ka Jimmy na baka pwede pa. In fact, si Ka Jimmy nakatawid na yata doon sa Quezon na and then nabasa na lang niya na na-cancel. Pero siyempre, ang tinitingnan ko rin naman, sila June, saka yung daddy niya, will travel from all the way from Laguna. Baka naman it's not safe to baha. So yun, kagaya po ng dati, bibigyan po natin ang ating ang dalawang panelists ng isa hanggang 2 minutes na opening statement, and then from there, magtatanong ako, question and answer, that will run for 45 minutes. And then, after that 45 minutes, mga taga-media naman po ang magtatanong sa ating dalawang panauhin. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, the program is supposed to be not actually a review, but parang dagdag lang doon sa mga sinabi ng ating Pangulo nung State of the Nation's address, dahil if you will notice, mahaba yung kanyang naging talumpati with respect to agriculture and food. Di po ba? In fact, parang umabot yata ng 12 minutes yon. So, in a way, dahil nga yun ang kanilang mga krusada, agrikultura at pagkain, kaya sila po ang ating naimbitahan ngayon. So, una, siguro, pagsasalita ay si John Labadan. Siya yung, ayun, medyo mahina tayo sa mga memorya. CEO ng Agri-Specialist, and then we invited also his father, Dr. Labadan, kaya lang siguro may mga prior notice. So, John, please po. Magandang umaga po sa inyo lahat. As an opening statement, maganda po yung sa SONA. No? Talagang ang problema, ang ating pong mga magsasaka, talagang, o kaya ating mga tao, nagugutom. Talagang gutom po. Pero yung mga programa po ng gobyerno, napakaganda. Alam naman po natin yan, yung mga subsidy na binibigay. Kaya nga lang, yung the usual na problema, yung implementasyon, hanggang ngayon, yun ang problema. Mayroong mga subsidy sa bigas, sa seeds, sa fertilizer, fertilizer, etc. Maganda. Yung sa katulad sa katunayan po, yung fertilizer na binibigay, wala pa hong kalahati yung value na kailangan ng farmer natin sa isang planting season. Yung iba naman sa seeds, tama-tama. Kaya lang, ang nangyayari sa katotohanan, nahuhuli po yung bigay. Wala sa timing. Kung minsan nauuna yung seeds. Paano yan? May seeds, walang fertilizer. Una naman yung fertilizer, wala naman yung seeds. So talagang implementation ng problema. Kung mapagsasabay-sabayan yung timing na alam naman natin na dapat 2 to 3 months before yung ating planting season na ibibigay yan on time, malaking tulong po yan sa ating mga magsasaka. Makakatulong po talaga yan. Isa pa po na yung aming pong kumpanya, mayroon pong produkto na gawa po dito sa Pilipinas, world-class quality, at makaka-compete against dito sa mga chemical fertilizers or even biofertilizers na gawa sa ibang bansa. So, tayo po handa na pong lumaban at mag-compete with world-class quality products na makakatulong po sa ating farmers at very competitive po. Yun lang po. Salamat po. Okay, thank you. Babalik po tayo sa inyo mamaya. And now po, ang susunod pong magsasalita si Mr. Jimmy Bistar. Siya naman po yung presidente ng Unigrow. Isa po sa nagtutulak ng biofertilizer sa ating bansa.
Good morning Kap Toto, good morning sa ating lahat. Maraming salamat, marami na naman tayo ngayon. Ako si Jimmy Bistar from Cebu, napadpad sa Central Luzon sa kagustuhan na makatulong sa mahal nating magsasaka. Sana po ma-achieve natin kung ano yung gustong nating ma-achieve dahil hanggang ngayon ang problema natin araw-araw ay ang pagkain, lalong-lalo ang bigas. Magandang umaga ulit. Sige. Sa akin naman pong sa pananaw ko po, I think the President is serious about agriculture and food security. Dahil, siyempre, isa sa mahabang topic na kanyang tinalakay nung SONA. Pangalawa, meron pa siyang parang isang model farmer from Bicol na nakakapag-produce na daw yata ng 18 tons? Kaya po yan. Paano po kaya nagagawa yung ganon? Na from a minimum of yung pinakamababa na isa. Okay, paki-explain ka na lang po. Una-una po, kaya nagagawa yan. Matagal na po, sa ibang bansa, kayang-kaya yan. Ang sa ating average, 4 metric tons per hectare dito sa buong Pilipinas. Sa ibang area, sa Nueva Ecija, bakit 6 metric tons per halos comparable na ho yun sa Vietnam saka sa China ng mga 7 metric tons. Bakit po dun sa BARM saka sa mahihirap natin mga 3 metric tons? Below national average pa. Siyempre meron pong economics po yan. Kung ano po yung nilalagay nyo sa lupa, yun rin po yung aanihin natin. So, una-una, hindi hybrid ang gamit. Yung local seeds lang, inbred. So, kailangan talaga maging hybrid. With hybrid, kailangan po napakaraming pong fertilizer na kailangan gamitin. Kailangan po tama yung lagay ng inorganic at kailangan rin lagyan ng biofertilizer saka organic para balance fertilization yung strategy ng DA. Kaya hybrid na lumang technology na yun kasi mas marami talaga yung ani. Yun talaga, pinakauna yung genetics. And then lalagyan mo ng tamang inputs ng fertilizer. Hindi lang yung chemical, dapat balance, pati yung organic and yung mga biofertilizer para mabuhay ang lupa. Kasi kung puro chemical, mamamatay yan, in the end, patay yung health ng lupa. Patay ang lupa. Pero talaga ang driver po ng production, talaga yung kung gaano karaming inorganic chemical fertilizer na ilalagay. Pero kailangan po balansehin yan with biofertilizer saka yung organic fertilizer. Yun po yung sikreto ng mga ibang bansa. Kasi galing lang po kasi isang malaking biostimulant conference sa China. Ang problema sa China, sa soil mapping nila, patay na yung lupa. Kasi nga, ang rami nilang populasyon. Kailangan nila pakainin, puro inorganic. Tira sila ng tira ng inorganic chemicals. So, tama, mass production. So, ngayon, ang solusyon nila, mag-biofertilizer, saka organic fertilizer para mabuhay ulit ang lupa. Sa atin, pupunta na rin tayo doon. So, ang future yung sa biofertilizer, in tandem with itong chemical or inorganic fertilizer. Yun pa rin po, based sa importation data natin, based sa gusto nating makamit na rice production, kulang pa ho yung ating supplementation ng inorganic. Imagine mo, kulang pa rin. Talaga po, kasi magkukulang, kasi po mahal. Hindi afford ng farmers dating, lalo na doon sa 3 metric tons. Imbes na naglalagay sila ng 5 bags ng urea at saka NPK, wala pa yatang kalahati, 2 bag lang nilalagay. So ano pong aanihin nun? Kung ano nilagay mo, yun lang aanihin mo. Di wala. Tapos inbred rice pa gamit. Talaga po wala tayong aanihin. Wala tayong makukuha ani nun kung wala ka nilagay na abono, chemical man o biofertilizer. Diba? Okay. Sige. Jimmy, well, I could see from, nakikita ko dyan sa FB Friends tayo, parang marami kayong lugar na pinupuntahan binibisita sa buong
sa ilang sulok ng Pilipinas. Now, gusto ko lang itanong sa iyo, that is something to do also with yung halimbawa kagaya nung modelo ni Pangulo from a farmer from Bicol daw yon. Of course, Bicol is malaki. Hindi natin alam kung Camsor, Cam Norte, or Sorsogon yun, or Masbate. Pero, matagal-tagal na rin kayo dito sa food at saka sa agriculture. Malaking factors din po ba yung, halimbawa, yung lupa doon sa Mindanao, sa Lanao, at saka sa Cebu, o kaya dyan sa Nueva Ecija, ay magkakaiba. Kaya yung production ay hindi rin pare-parehas. Kahit sabihin na nating parehas na gumagamit nung hybrid at saka pakilinaw nga po, medyo hindi po natin alam itong ganito. Yung represent ni Presidente na umani na mataas, kayang-kaya naman talaga yun dahil ang normal nga sa hybrid is abot tayo ng hanggang 14 to 15 tons per hectare. Kaya lang, talagang maraming kailanganin mo diyang inputs. Minsan, umaabot din sila ng 24 hanggang 28 bags inorganic. Nung wala pa yung, hindi pa umuso yung mga produkto natin, yung kagaya ng mga biostimulant, soil conditioner. Pero, with new technology ngayon, na pataas na yung mga produkto na kagaya namin ni June, ay tested na tayo na kahit inbred, mismo ang Bell Rice ay hanggang ngayon ay nagpapaderby pa. Nag-average tayo ng 7.3 tons per hectare. Inbred lang ho yan. 7.3? Yes. Yes. Samantala kung sa ibang lugar, hybrid, even Nueva Ecija, ako nasa kabisa ni Nueva Ecija, kahit hybrid, hirap na rin sila makakuha ng 7 tons. Dahil unang-una dyan yung management. Pangalawa, yun na, tinitipid yung inputs. Pangatlo, yung sobrang gamit sa chemical fertilizer, hindi balance na yung ano. Yes, isa din yan. Isa din yan. Kasi patay na nga yung soils natin. Isang factor din yan. So, dapat magamot yan. With the new technology ngayon natin, yung mga biostimulant, soil conditioner, yan ang gamot ngayon para tumaas ulit yung mga ani. Maliit na gastos, palit na gastos, mataas ang ani. So, maraming magagawa ngayon. Kaya sana, yung mga farmers at saka yung mga namumuno sa Department of Agriculture, lalo sa RFO, Regional Feed Unit, na tugunan nila yung problemang ito. Tugunan nila dahil ang ibang problema kasi dahil parang lumalabas threat kami sa mga synthetic product na nandito sa Pilipinas. Ang problema, ngayon pa lang, ang dami nang bumabaril sa amin. Pinapatay na yung mga, yun sanang kagustuhan ng gobyerno, mismo si Presidente, na matulungan talaga ng gusto ang pagsasaka. Huwag naman kaming patayin, kausbong pa lang namin So, yun sana ang mangyari. Yun sa mga farmers, yun din sana ipaglaban nila tayo dahil gumagawa tayo ng mga paraan, paano umangat naman ang magandang buhay nila. Yan lang po. That's quite medyo nakaka-bother din po yung sinabi niyo ni Ka Jimmy na medyo hindi rin maganda talaga ang treatment. Hindi maganda ang treatment ng itong mga petroleum fertilizers sa inyo. So, ano po bang mga ginagawa natin? Well, of course, isa na nga itong media forum. Other than that, ano pa? Para hindi naman masing adversarial yung relationship dahil parehas lang naman kayo ng adhikain mapaganda ang ani ng mga farmers at ma-improve ang income nila. Kaya nga lang, siyempre, pag science-based, marami na rin nagsasabing scientists na talagang after using these petroleum fertilizers for quite so long, nagiging toxic na rin ang lupa at marami hindi na rin makakapag-produce ng marami. Ano po bang mga ginagawa nating steps to soften this itong adversarial relationship ng dalawang industriya? Actually, sa katotohanan, di ba nga sinabi ko kanina, yung chemical, yun talaga yung driver ng production. Kaya nga lang, sobrang gamit niyan, namamatay po ang ating lupa. Sa katotohanan, dapat
sa balanced fertilization program ng ating DA, yun talaga yung tama. Handin na yan, complementary lang po ang biofertilizer. Tulong lang po yan sa chemical fertilizer. So dapat hindi sila matakot at dapat tanggapin nila ito po yung ating future. Ito po yung ating pupuntahan. Kasi kung puro gamit chemical, in the end, hindi na rin tutubo yung ating mga rice dahil naging acidic yung ating lupa, namamatay. Dapat magkasampi, dapat magkasama. Hindi yung magkahiwalay na natetreten. In actuality, yung kailangan ng farmer, kulang pa sa ginagamit ng ating, para ma-achieve natin yung gusto natin mangyayari na itaas, na maging at least 7 metric tons per hectare ang ating ani. So tulong-tulong. At hindi naman po kaya ng biofertilizer lang o ng chemical lang. Kailangan po balanse magkasama. Plus yung organic matter para buhay. Ilan po yung masasabi ko dyan, pero dapat sama-sama tayo. Isa pa, kailangan i-educate ang ating farmers. So yung aming kumpanya, meron mga 100 na tao na tumutulong turuan kung paano gamitin ang aming produkto sa buong Pilipinas. At ang turo dyan, kailangan tama yung supplementation ng inorganic at samahan ng biofertilizer saka organic fertilizer para lumaki at makuha natin yung full potential ng ating ani. Okay, thank you very much. Napansin ko nung pumunta po kami dun sa inyo sa Santa Rosa. May mga guest din po tayo dun from UP na sila yung nagde-develop ng mga bacteria regarding dito sa biofertilizers. And then I learned na meron around 50 pa po na develop na sila. So out of 50 po, ilan pa lang ang nagagamit na-apply nyo sa market? Actually po yung, hindi naman mga 50, mga more than 10. More than 10, pero may na-commercialize na rin sa technology na yon, katulad ng trichoderma na organism. Meron na isang kumpanya, hindi po kami na nag-commercialize. Kaya lang po talagang sa katotohanan, mahirap pong gawin yung biofertilizer. Para dati, ano lang yan pang laboratorio lang o backyard na project. Pero po sa amin, nagawa namin ng paraan na gumamit ng makina through science, through biotech, through technology, para po maparami yung organismo. Para po, ang capacity po namin kaya po namin 7 million hectares. So, sa 7 million hectares or 7,000 tons, kasi 1 kilo per metric ton lang yung ano. Yun po kaya na isupplement yung 2 seasons po ng rice and 2 seasons ng corn. So, ang ano na lang, problema na lang yung talaga yung education kung paano gagamitin ng farmers. So, yun ang tinuturo namin. Pero yung supply, wala problema. Kaya namin supply ng buong Pilipinas. Or even kung ayaw tanggapin ng market, i-export namin sa rice-producing areas na sa like Indonesia, Vietnam, Thailand, China. Medyo wag sa China, baka kopyahin lang nila. So, yun ang delikado. O kaya, kayang i-replicate kung magtayo tayo ng planta doon. Pero, di ba? Delikado rin. Pero, bakit sila pa makikinabang? Yung mga ito, yung bansa. Ba't di tayo makinabang, yung Pilipino? Dito develop yung ating organismo. Ang tawag doon po, endemic. Dito gawa. Ibig sabihin, epektibo sa lupa natin, sa ating rice. Kumpara, meron rin kaming maraming competitor na biofertilizer na hindi gawa dito, hindi gawa sa lupa natin, baka po hindi ito malab dito sa ating Pilipinas. Kaya yung siyensa po ng aming produkto, galing dito, gawa dito, na testing ng field rice at matagal na po. Matagal na sa market, kaya lang, last year lang po na mass produce. Kaya kahit na matagal na, kukunti pa lang pong farmers ang nakakagamit. So, ngayon, ready na po. Andiyan na po yung produkto. Okay, thank you very much. Jimmy, you're also talking with, along with your friends na with the Agriculture Department, mga USEC dyan sa DA. Anong naging impact sa kanila nung SONA ng Pangulo na parang hina-highlight talaga yung
sektor ng agrikultura at saka food. Ang pinaparating ng ating presidente tungkol sa agriculture is napakaganda sana. Sana dibdibin at bigyang malasakit sa lalong-lalo sa kagawaran ng agrikultura. Ituloy-tuloy yung kasi ganito po yan na katoto. 2020 sa pamumuno dati ni Dr. Dar, siya mismo nag-initiate, nagkaroon ng Balanced Fertilization Derby. Nag-umpisa tayo dyan sa PhilRice. Hanggang oras na ito, tuloy-tuloy. Yun na sanang suportahan sa lahat, lalong-lalo sa ground, doon sa mga regional office. At pag nakita nila na maganda naman, talagang magandang nangyayari dito sa mga biostimulant natin, biofertilizer natin, sila mismo sana ay ihikayat yung central office na maganda palang resulta nito talaga kahit saan ang region. Bakit napakatiting lang ang budget na binibigay sa atin? Tapos, maliban sa katiting na budget, nandyan na nga yung sinasabi ko kanina, binabaril tayo agad. Sana yung mga ibang producer ng mga synthetic, mag-isip din minsan dahil sila naman may mga pamilya, may mga apo sa apo. Kung lahat na lang tayo, sige na lang tayong chemicals at yung lupa natin patay na, parami ng parami ang dosage natin ng synthetic product hanggang, yun na, malaking gastos at lumiliit ang ani. Iyon sana ang suportahan niya itong balanced fertilization. May chemicals o synthetic, then yung biofertilizer ay tuloy-tuloy at bigyan ng magandang taas na sa ng budget para makita sa buong Pilipinas mga farmers na maganda pala itong ano ito dahil nalunod na tayo, ilang taon na tayo sa ano, kaya araw-araw ang issue ay pagkain araw-araw, nakakabingi. Ganun lang po. Would you know, Jimmy, follow-up question lang ito. Di ba, by Monday, the House will start deliberating the 2025 budget. Do we have an advance information how much is allocated sa biofertilizer? Di ko alam, pero nung mag-usap kami ni Congressman Salde ko, Apro yan. yes, sabi niya, pakita mo lang sa sarili kong area na maganda at gagawa ko ng paraan na taasan kong budget. Nagawa ko naman ho natin yan sa Bicol. So sana po ay masusunod po yon yung pangako na. Pilot na tayo doon kay... Yes, malaki. Ang dami niyang area na inalagaan natin. Ilang tons yung kanyang... Mayroon silang, kasi inalagaan niya doon ng mga maisan hanggang Norte, pinapadala yung mga tao natin hanggang Norte, daandang hektarya doon. Dahil nandun till mais. Oh. Napakaganda ng resulta. In fact, nag-harvest mga 3 weeks ago. Din yung mga prutas nila, napakagandang resulta. So sana po ay magkaroon siya ng idea na matutuo pala ito. Kaya sabi nga niya, kaya mo bang tayuan yung sinasabi mo? Sabi ko po, kaya ko po. So sige, testing tayo. So sana po, yung problema na mataas. Yes po. Thank you, Jimmy. Now, boss, tatanong ko din lang ulit. Yung study nyo dyan sa company nyo at saka dito sa mga kakolaborate nyo sa UP Dos Baños, ano pong bansa ang model na talagang popular na gumagamit ng biofertilizer? Ano pong bansa yon? At pangalawa, rice ano ba siya? Rice exporter. Magandang katanungan yan, ha? Ang isa sa, alam ko, yung dahil nga intensive, yung Vietnam, di ba? Bumibili tayo sa Vietnam. So, nagsisimula na rin sila sa biofertilizer. India, China, doon nga ako nanggaling. So, sa China, pinakamalaking market yan sa lahat. Nung pumunta ako doon sa seminar ng biostimulants, halos lahat ng nasyon sa buong mundo na nandun. So, yun talaga yung trend. Yung biostimulants, biofertilizer, biopesticides, organic fertilizer. Lahat, kasi nga,
problema po yung sobrang gamit ng inorganic na fertilizer saka pesticides, may mga residues sa ating pagkain. So, ito talaga yung ating future, paggamit ng mga natural products. Pero yung natural products na yan, may hangganan lang. Hindi natin kaya pa rin palitan ng 100% yung inorganic. Kung sa tingin ko, sa totoo, halos sa science, halos baka 70% inorganic pa rin. Kaya lang mga 30% itong biofertilizer. Para lang talagang tulong. So, yun ang nakikita ko. Vietnam and China. Oh, How about Cuba? sa tingin ko yung para yung sa atin sa Cuba, parang Pilipinas. Kulang rin sa education yan. Dahil nga komunista yan. Pero yung, ang magaling dyan, yung sa China. Kasi nga, kailangan nilang pakainin yung billions. Pati yung India, billions rin. So, buhay na buhay yung biofertilizer, biopesticides dun sa mga bansa na yon. Pero nga, ang sinasabi ko sa inyo, napakahirap gawin itong mga biofertilizer. Yung technology, halos wala pa. Dapat yung, kaya yun sa amin, medyo a little bit advanced, kasi kailangan natin yung mass production para matugunan yung requirement na in the future, lalaki yan. Kasi wala na tayo pupunta kundi maging organic, saka maging bio. Kajime, let us assume in a matter of 10 years, naging popular na yung paggamit ng biofertilizers among farmers. Hindi naman kaya biglang tataas naman ang presyo nyo na parang presyo na rin ng fertilizer na inayawan ng mga farmers. Yun lang siguro ang isang fear nila. Baka mamaya pag sumikat na yung biofertilizers, biglang Ano kaya masasabi nyo po dito? Sa produkto ho natin, Katoto, hindi. Kasi nag-lock up tayo ng price. So nasa market na tayo, nag-full blast tayo sa market 2018, na pakita natin sa magsasaka after 2 years na maganda. Sinundan pa yung magkaroon ng balance fertilization derby na napakita natin na yung protocol natin ay palit ang gastos, pataas ang ani, siyempre kikita ang mga magsasaka. Yun din agam-agam nila. Ngayon, pag nakita niyang magsasaka na maganda, baka daw taasan. Sabi ko, nakalock up ang price na natin. Yes po. With the tandem of June, kahapon na doon kami sa planta, nag-ikot kami with two foreigner. Isa hindi sumama, isa lang sumama. With collaboration sa kanila, meron kami initial talk na magiging local na yung kanila pati ang sa atin. So, may email na akong natanggap kahapon na pumayag na sila. I-localize na rin. Yes. So, lalong liliit ang gastos. At yung inaagam-agam na tataas ang pagkataasan ng presyo dahil nakita na maganda, ay siguro naman Katoto sa layunin natin makatulong sa magsasakang Pilipino ay hindi natin iisip yung gano'n na kasi sabi ko nga lagi sabi ko nga lagi na andito tayo para tumulong, hindi tayo nandito para magpayaman ng husto. Ganun yung interview sa akin nung last Monday, 1 hour interview sa akin sa Central Luzon. Puro ganun ang mga tino ng mga salita namin. Gusto ko lang rin na mag-react dun sa presyo. Kasi po yung produkto po namin, galing po sa UPLB, o essentially galing rin sa pera po ng DA. Mayroon po kami mandato na talagang ibigay po ito sa ating mga magsasaka at a fair at napakamurang presyo. So, sa ngayon, ang kaya po ng produkto namin is to supplement. Huwag na natin or replace ang 2 bag ng urea na nakakahalagang 1.5 ang isang sako, 3,000. Kaya po namin kaya i-supplement o supply ng buong Pilipinas kasi 1 kilo lang versus 100 kilos. So, sa 1 kilo na yun, 500. So, 3,000 minus 500. Pero sa internet, ang price namin, 150, 750, yung ganun. Yun po yung savings. Around 2,500 per kilo. Plus, mayroon pang added yield. Pero, wag natin sasabihin na, ayoko nang sabihin na i-replace pa yung 2 sako.
Kasi sa katotohanan, sa buong Pilipinas, kulang po yung supplementation ng urea. Lalo-lalo na doon sa 3 metric tons lang na na lumalabas sa ibang areas natin. Kumpara sa yung national average na 4 metric tons, talagang kulang pa rin ang pag-supplement ng chemical na fertilizer. So ang talaga, parang dagdag lang po yung mga biofertilizer. At hopefully po, pag nawala na yung program ng gobyerno, matuto po ang ating mga magsasaka na gumamit ng biofertilizer na makakatulong po sa kanilang ani. Ayaw po natin na umasa sa gobyerno. Gusto po natin na yung demand makreate, makatulong yung gobyerno sa subsidy ngayon. In the future, hahanapin na po ng magsasaka yung produkto. Produkto namin, produkto ng JCB na nakakatulong sa kanila. Okay, thank you po. May naalala lang ako sa sinabi ni Kuya, ni Kajimi kanina, that there is an ongoing talks between yung mga grupo ng local at saka sa inyo. What does it mean na halimbawang magkaroon ng memorandum of understanding or memorandum of agreement, mas bababa po. What will be the net effect? Mas bababa po yung... Okay, please. Maraming factor yan, Katoto, na number 1, yung packaging. Number 2, yung duties and taxes, freight, kaya ngayon, may mga nakapinding pa nga tayong kargamento dyan na pair ngayon. Yes, napinding dahil sa dumanang bagyo. So malaki yan, magbabayad ka na naman yan ng surcharge. Yung tracking na naman mula pair hanggang buliga mo. Maraming factor din. Siyempre, ang labor, imbes ibang bansa makinabang, yung Filipino people ang makinabang. Yes. Karoon na economic cycle yan. So, isa rin sa point sa DE na kung localize ang product mo is another 20% yung marking na yung grades. So, kung magandang performance mo, kagaya itong mga ginagawa namin, magandang performance, pag hindi ka local, ay negative 20 ka. So, imbes perfect halos, magiging 80 or 70 plus ka na lang. So, yan talaga ang drive natin yan na magkaroon talaga dito na lang na localized product na. Isang tanong pa po kay Jun, bago ko ibigay sa ating mga kaibigan sa na media na nandito ngayon. I really don't know kung how many players kayo sa bansa. I don't know. What if naman kung halimbawa ito presyo nyo tapos may yung internal competition, ano naman po yung tinatanong ko lang ito dahil nga siyempre we are dealing with the helpless farmers, di ba? Mga maliliit lang yan. So ano kayang approaches nyo naman halimbawa yung kalaban nyo kung meron man ihilahin pababa, baka mag-suffer naman ang quality po nun. Yan ay magandang katanungan. Sa mga local, iilan lang po kami, nabibilang po sa daliri ng kamay. At saka yung production nila, hindi ganun kalaki, hindi kasing laki nun sa amin, na kaya yung Bopil Fields. Kasi nga yung sa amin, laging overcapacity kasi hindi naman, sobrang laki. Kasi naman, napakaliit lang ng 1 kilo lang ang kailangan sa 1 hektarya. Compared sa chemicals na 300 kilos, may NPK pa, may urea. So talagang hindi naman kaya i-produce yun ng isang maliit na factory. So yung factory namin, hindi na naman tama lang yung laki para doon sa requirement. Pero dahil nga sobra-sobra, kailangan i-export namin sa ibang bansa. So, pero ayoko naman nun, makikinabang pa ibang bansa, no? Wala pa. Pero nire-register ko na po sa ibang bansa. Kaya lang ang tinitingnan ko yung Vietnam, Thailand, Indonesia, yun yung malalaki na malapit. Baka kaya rin ng Bangladesh. Yun nga sinasabi ko yung sa China, yung problema, madali nilang kopya. Yun ang Baka bumili lang ng ilang sako tapos hindi, nanakawin nila mismo doon sa planta. Kasi mga Chinese rin yung di ba? Hindi, yun po sa katotohanan, yun ang lesson ng mga American companies na pumunta doon. Napaso sila. Nagpatayo sila ng planta doon na gaya. Tapos sandali lang, sinara na nila kasi ginawa rin doon.
So yun talaga, yung intellectual property sa China, medyo, kaya nga puro made in China yung rubber shoes natin, no? Yun ang reality, ang competition. Ang, may katanungan pa eh. Hindi ko, parang hindi ko yata nasagot eh. Ano nga ba yung sinabi mo? Yung competition, ibagsak nila yung presyo ng Sing- kalaban yun, hindi ko naman Ang kalaban po namin, mahigit 50. ngayon. Na-imported. Yung local nga, daliri lang. Yung imported, marami. Iba-iba rin yung presyo. Iba-iba rin yung hirap kung paano gamitin. Pero lumalaban kayo. Kayang-kaya. Actually, yung produkto natin, isa sa pinakamura. Oo. May savings pa sa kami dagdag na ano eh. Lumalaban tayo. Kasi nga sa kanila, imported pa eh. Maraming dagdag na charges yun. Hindi pa lalabas minsan sa customs. Ang problema niyan, seasonal, di ba? Ang imported, kailangan nandyan yan sa before wet and dry season. So, kailangan nandyan yan sa May, June, July yung ating wet. November, December, January yung ating dry. So, kailangan 2 months before nandyan yan. Timing. So, kung wala sila sa timing, hindi nila malalagay sa stores yan. Sa mga general, hindi mabibili na ating farmer, hindi available. Yung pag-local, kami, alam na namin kung kailan kami magpuproduce. Ilalagay na namin sa mga distribution area yan. So, ready. Lagi di sinasabi ko nga sa inyo, sa amin, baka 5 buwan na kami magtatrabaho. Tapos na yung requirement dito sa buong Pilipinas. So, may ilang buwan. So, yung sa presyo, alam na namin yan, kayang kitang-kita. Kaya nga lang po, wala sa presyo. Wala sa presyo yan. Maganda na rin yung performance based sa mga trials na matagal na, nananalo sa derby. Kaya nga lang, yung farmers po, hindi nila alam. Ngayon pa lang po, inintroduce yung biofertilizer ng gobyerno as a subsidy sa ating mga magsasaka. So kahit na, tingnan nyo, ano bibilin pa rin nila? Yung uunahin nila yung inorganic. Kung ano yung sa kanilang sigurado at subok na. Kaya lang, yung sigurado at subok na, in the end, in the long run, hindi nalalaki yung ating ani dahil patay na yung lupa. So yun pala, extension work. Hanggang matuto sila. Isang-isa na lang bago ko makalimutan. This is bacteria, right? Now, sinabi nyo, si Kajimi or si Jun pwedeng sumagot. Sinabi nyo either or both na may mga ilan pang bacteria na readily available yung UP research, di ba? So, ang isang bacteria pa lang itong minamanufacture dito. What if halimbawang mag-manufacture ulit ng another bacteria, would it be cheaper than dito sa existing? Halimbawang i-implement na yung isa pang bacteria na tuklas ng UP Los Baños. Alam niyo po, basta gawa dito, may advantage. No? Kaya nga lang yung technology na i-mass produce, yun ang tatanungin natin sa UPLB kung meron na. Iba, baka iba. Hindi yun yung katulad sa, hindi yung bioreactor. Kasi ngayon, ang alam ko dun sa iba nilang paggawa, parang laboratory o mano-mano, magtatanim ka, i-harvest mo, kukunin mo yung ugat. So yung proseso ng science, matagal. Kaya bang i-replicate o i-mass produce? Kasi yung kahit naman sa ibang bansa, yung technology ng biofertilizer, paggawa na itong mga organismo na to, mahirap kung wala yung makina na angkop para sa pagpaparami. Kasi nga, yung iba, backyard operation. Ito, magaling yung sa organismo na to, na-research niya kung paano i-mass produce. So kung walang mass production, kung ang production lang natin small scale, bali wala. Hindi magagamit ng ating mga farmers ito. So, hindi worth it. Kasi nga, bago po namin ilabas to, naghanap rin kami ng biofertilizer sa ibang bansa. So, limited rin yung production. Meron kasing mga demand sa ibang bansa. Pero yung production process nila, hindi rin po ganun advanced. Sige, maraming salamat po sa inyong kay Kajime at kay Jun. Hindi pa tapos dahil sino pong unang magtatanong? Please po. Good afternoon po, Vanessa
depensa dahil kulang daw po yung supply na napoproduce po ng ating mga magsasaka. Pangalawa pong tanong, sa tingin niyo po ba sir malaking pag-asa sa sektor ng agrikultura yung paggamit ng mga magsasaka ng bio at organic fertilizer? Gandang katanungan yan. Bakit ba tayo nag-aangkat ng bigas? No? Bakit tayo nag-aangkat? Ang madaling sagot dyan, kulang. Kulang kasi yung average of production natin is 4 metric tons per hectare. Na sa ibang bansa, Vietnam, China, narinig ko at least 7. Kung aabot tayo ng mga ganun, baka hindi na kailangan mag-angkat. So anong problema? Kulang ang paglagay natin ng abono, kulang ang ating tubig, kulang ang ating post-harvest facilities. Alam mo po, lahat ng kulang na yan, alam na natin, matagal na yung problema na yan. Since bata pa ako, yan na, nakakaawa naman po tayo. So, sasabihin natin yung mga scientists ng Vietnam, Thailand, nag-aaral sa UPLB. At hindi, sa katotohanan, nag-aaral nga sila, pero yung nag-aaral na yun, mga 30 years ago na sila nag-aaral. Higit na nalampasan na nila yung ating tinuro. Kasi nga, meron silang political will at organize sila. Tayo po, alam na natin lahat ng solusyon. Action na. Kailangan ng action. Classmate pa siguro ni Dr. Lang. Oo, classmate pa ng tatay ko. Yung problema, problema pa rin hanggang ngayon. Tapos sasabihin ko sa anak ko, yung pa rin ang problema after 20 years, 30 years, para wala tayong nagawa. Para tayo wala nagawa. Pero tama yun. Kailangan talaga bagangkat kasi kulang. Huwag na natin gawin excuse yung mga nasa tayo, lagi tayong binabagyo. Talagang kulang pa rin technology na ginagamit natin. Alam na natin yung solusyon, action na lang. Lang naman talaga action. Action. Ang tulong ng gobyerno, hindi rin, sapat. Yung subsidy ng biofertilizer at saka fertilizer na inorganic, kalahati lang po sa isang planting season. 2 planting season. At huli pa dating. So, talaga, sariling kaya ng ating magsasaka kung gustong malaking ani. Magdadagdag pa rin siya na talagang sariling gastos para mas malaki yield. Kaya lang po, talaga pong mahirap ang ating magsasaka, kulang sa education at kulang sa pondo. Hanggang dito lang, hanggang 4 metric tons na lang tayo. Tamaan pa ng bagyo, kailangan tayo mag-import. Tapos naririnig ko na sila mismo pinita sa private yung NFA. So, yun ang katotohanan. Jimmy, yes, yung views niyo po. Why? Ano yung pangalawang tanong niyo? Sa tingin niyo sir, malaking pag-asa po yung paggamit ng bio at saka organic fertilizer para tumaas po yung produksyon ng ating mga magsasaka? Yes. Di nyo alam, no? Yung biotech building sa UP Los Baños, ginawa yan mga 1970s. Anong purpose doon? Yes, i-research niyo. Para magkaroon tayo ng ibang produkto na hindi nagdidepend puro sa synthetic. Kailang napabayaan, hindi na-sustain kung sino namumuno. Then, during sa term ni Presidente Ramos, nagkaroon ng Balanced Fertilization Program. On record po yun. Kailang nang mawala na siya, maganda sana resulta, nang mawala na siya, hindi na patuloy sa sinong pumalit. Ito ngayon, nabuhay ulit nang umupo si Presidente Marcos Jr. dahil siya na mismo nagpo-post na magkaroon tayo ng Balanced Fertilization Program with the help sa itong mga technology ngayon. Isa dyan yung mga local, kailang mahirap pa mag-produce. Yes, malaking tiwala niya magkaroon ng balanced fertilization at kaya ito na ngayon, inintroduce niya biofertilizer. Sana nga, magkaroon ng political will, yung DA mismo, ang central office down to regional field office, i-implement nila yan. Hindi yung natatakot sila sa malalaking synthetic products. Pagkaroon sila, mandate ka ng presidente. At saka nakita naman magandang resulta. Bakit magpapatali ka sa liig mo? Ilan lang makinabang. Samantalang ilang milyon na Pilipino gustong kumain ng tamang pagkain. Safety na pagkain. Pero bakit natatakot ka? Ilan lang yan. Kaya kami nga, bago kayo upo rito, mga 3 weeks ago, pinatayin agad ang lisensya ko.
Walang dahilan, pinatay agad, tinanggalan kami ng CPR, Certificate of Product Registration. Bakit? Treat kami nila, pero pagkano lang naman ang market namin, hinihingi sa kanila. Maliit lang. Kaya dapat parating nyo yan na hindi yung gano'n hindi sarili Ang daming Pilipino naghihirap. Ako, laging bukal ko yan. Wala pa itong forum nito. Lahat ng interview sa akin at pinapakita ko dyan sa mismo sa main office ng Kadiwa, nagbibinta tayo ng 25 pesos per kilo na good quality rice. Bakit? Kaya natin i-produce yan. Provided makinig ka, sundin ang protocol at yung management. Pero hindi ko magawa yan. Nag-iisa lang man ako Pinapakita ko lang na kaya pala. Pero ang problema nga, a few weeks ago, mabuti na na-revive agad yung lisensya natin. Gaano kahirap yan? Gaano kasakit yan sa kagustuhan mo tumulong sa kapwa Pilipino? Na hindi mo na makita na lahat ng mga bata nakakain na sana ng tamang pagkain, tamang luto na pagkain na sa hapag nilang kainan. Ay wala, kaya dapat magsama-sama tayo Magsama-sama tayo. Hindi yung bulsa lang pinupuno mo, then ang iba naghihirap. Yan lang po. Boss, of course. Kasi bata pa ako naririnig na yan yung problemang yan. Ang Department of Agriculture hindi naman sumusuporta. Sabi nyo, makakakuha kayo ng production. Wala naman kayong pera Mas mayaman yung gumagawa ng chemicals. Mas malaki natatanggap talaga yung mga ito. Dami ko lang yaron. Oo. Paano gagawin natin? Hindi pa tayo pwedeng magkaroon ng massive campaign para sa education. Halimbawa, kay Charlie Mendoza. Pagka nag-o-online yan, nationwide. Si Ka-Charlie pala ito Kami, nasa radyo, minsan, pag hindi kami naka-online, limited din ang area namin, ang nare-release namin. Tama. Kung tayo luwares Yes. No. Bakit hindi natin maging massive ang campaign para sa education? Kasi, sa totoo lang, pagka ganito ng ganito, lalapit ko sa to. Ang dami ko lang nga sa Department of Agriculture. Minsan nga sa PCA, bumili ng asin para sa inyo. Nung matanggap yung komisyon matanggap hindi deliver sa magsasakay mo yung asin. Basta nakuha na nila pera nila. Ganun din sa chemicals. Gusto nila importation dahil kumikita sila dyan. Sa import permit pa lang, nagkakayarihan na. Okay. Talagang, sige po, para isang tanungan. Hindi nagpakilala yung partner ko, wala ko papakilala. By Hilary of Net25 Bye-bye. and DCTC, Radyo Agila. Jessica Toto, Mahihiyan kasi ako partner na Jessica Toto. Alam niyo pala si Sir June, saka si Sir Kapatingan ko Jimmy. ito. Ina-assess ko po yung mga binabanggit niyo for how many minutes na. So, kung papayagan ako ni Sir June, yung kanyang mga siniwalat ngayon, siguro, ilang panahon mo na sinasabi yan ang solusyon for our food security. Pero ang problema, binabanggit ko dito, ang kakulangan dito yung education at saka yung implementation. No? Sa punto ngayon. Si Sir Jimmy naman, same. Solusyon yung mga binabanggit ninyo for our food security. Ang problema naman, political will. At tapos po ay mandato ng Pangulo. So kayong dalawa, pwede kayo sumagot sa tanong natin ngayon, no? Please. Paano magkakaroon ng mandato ang Presidente para pakinggan yung sinasabi ninyo kung hindi po niya alam, hindi nakarating sa kanya? Meron ba kayong ginawa na formal na pagpapahayag sa kanya na ito po solusyon sa pribadong sektor, ito po kami nire-recommenda for our food security? Yung isang yun, nakarating po ba sa kanya? Another one is the political will. Alam mo naman natin, ito sistema ng gobyerno, pag walang pondo, gano'n man kaganda yung solusyon, hindi mo kasi sa katupan. Kailangan ba ng batas para po yan ay ma-implement? So yung pong dalawang mga tanong na yan. Anong tanong muna? Unang tanong. Sige. Please. Ang unang tanong ay kung nakarating ba sa kanya. On records,
2022, after sa 2 years namin tuloy-tuloy na fertilizer derby sa PhilRice, main complex ng Science City of Muñoz. In 2 years, nadaan na namin yung baha, na bagyo, pesticido na umatake. Napakita pa rin natin ang napakagandang resulta. Hindi lang ito isang cropping, kung hindi buong 2 years na cycle na yan. Yung matanggap na namin ang report, galing mismo sa mga doktor sa PhilRice, sabi ko, ito ng pagkataon na maibsan yung kagutuman ng mga Pilipino, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. So, right din and then, gumawa ko ng letter, address mismo kay Presidente, na, Mr. President, yung pangako mo na 20 pesos na bigas, malapit na tayo dahil itong protocol namin ginagamit. Maliit ang gastos, mataas ang ani. After 5 days, may sumagot sa akin, tao niya, ini-endorse ako doon sa isang undersecretary. 4 months akong nagpapalow up. Wala akong narinig na sagot. So, ang ginawa ko, sumulat ko ulit. Sinisi ko na yung undersecretary niyan. Wala pa rin. Pangatlong sulat, inadis ko naman, sinisi ko naman ang executive secretary. Wala nangyari. Kaya sa desperado ko, sabi ko, nakiusap ako, magtinda tayo ng bigas dyan sa ilalim ng DA mismo. Kasi pagbaba kung sinong ng mga official dyan, makikita, totoo pala 25 pesos na bigas. So, 6 months tayong nagbinta dyan. Every day, except Sunday, Saturday and Sunday. Pinipilahan yan, makita sana nila. Gaano kahirap sa mga taong ordinaryo, pumipila mag-umpisa alas 2 madaling araw, makabili lang ng murang bigas. Tinatalian ba nila ng nakakandado pang upuan para hindi mapalitan? Kung ikaw ordinaryong tao at marunong ka mag-pel sa isang tao na gutom, maiiyak ka. Kaya imbes tag 5 kilo lang maibigay sa mga tao ko pag ako nandoon, umabot ko ng 10 kilos bawat tao. Nagbigyan. Sir Jimmy, bago almusot, no? So, bundle ko lang, nakarating. Nakarating. Ang problema tungkol sa paano kung yan ay ma-implement. Nakarating. In fact, pag may mga okasyon, nandoon kami mga biofertilizer, bit ng presidente, yung produkto namin. O, ito pala nakatulong. Pagtalikod niya, iba namang ginagawa. Mabuti lang itong umupo ng itong buting Secretary Kiko. Tiningnan niya yan lahat. Sino ba dito? Bakit itong problema na ito? Yun, nagkaroon kami ng buhay ngayon. Pero kung hindi nangyari yun, walang Kasi yung gamitin si Charlie online, massive campaign. siguro po, sa inyo lahat, hindi lang si Charlie, sa atin ito na dito ngayon. Magtulong-tulong po tayo. Sir Jimmy, para Yes. Gamitan natin ng medyo maanghang na salita para Ako, manghang ako lagi magsalita kaya... Sir Jimmy, para magbigay lang kami ng update, no? Ang lalaki ng network na pinagalingan ko, pero today, para may pronounce ko sa inyo, nasa puwersa balita tayo, no? Puwersa balita, ibig sabihin, minimum of 1 million ang makaka-view sa inyo. Yan po, sure po, no? Yes. Record po yan, ha? Yes po. Hindi ho yung kwento, pwede namin. Sana, makaano. Now, yung sinasabi ng partner natin si Bay Hilario, o yun na po yun. Tulong-tulong tayo dyan. Yes, kasi... Mga record, sir, nabigyan nyo kami ng kopya noon. Yes po. Para masabi natin, No record, naka-receive din ako ng reply. Pero after on, wala rin. Kaya mabuti nga umupo si Secretary Kiko. Nakikita po niya yan eh. Kaya kahit pa paano, may mga budget na kami, kukunti-kunti. Alam nyo kung ba't sinasabi ko yung sinusuporta ko yung education? Alam nyo, marami na ako napuntahan kahit sa Bondok Peninsula, sa Quezon. Ang mga magsasaka, nag-i-stick sila doon sa old school. Ayaw nilang makinig Kaya nga. sa bagong pamamaraan. Kaya Hindi. kailangan talaga. Pasagot natin yung ibang question kay John. Sir John. So yung tatandaan niyo yung pangalawang zona, sinabi ng Pangulo na meron na po tayo sariling production ng biofertilizer. Kami po yun. So last year pa, alam niya na mayroong planta, mayroong standing invitation to inaugurate yung planta. Hanggang ngayon, meron pa rin invitation to inaugurate yung plant na received ng Office of the President. May stamp kung kani-kanino na dumaan yung sulat na yon. Sa katunayan, yung company namin, we're willing to donate 500 metric tons
for free. Para sa Filipino farmers, kasama po ng aming technical staff para ituruan yung Filipino farmers kung paano gamitin yung produkto. As a sign na successful yung commercialization itong DA-UPLB product na BioN na available na po. I-donate na lang po namin tapos na po yung yung wet season. So sa dry season na tamang-tama yan. Kasi kahit ngayon kaya na lang mag-donate pero hindi na magagamit. Tapos na yung planting hanggang July lang eh. So imagine niyo na yung bidding ngayon, nagbibidding pa rin. Paano magbibidding? July na. So lahat ng na-award, November, December, January, huli. Laging huli yung gobyerno, laging huli yung procurement. Kasi, sa katunayan yan. Pero, alam na natin yan. Pero paano natin malalampasan yan, di ba? Kahit sinong tao o matinong tao na administrator na ilalagay nyo, nakita nyo man, sila pa yung kakasuhan, sisiraan. So, lahat ng matitino, ayaw na magtrabaho sa gobyerno. So, kasi kahit anong ideya mo, kakainin ka ng sistema. So, paano natin maiiba yung sistema? Nasa atin na po yun sa kultura natin. Kailangan tayo lumaban. May magsalita. Kaya lang yung nagsasalita dito, kinukulong eh. Si Losada ba yun? Oo, kayo, yun nga, di ba? We're willing to give 500 metric tons. Gaano po karami yun? 500,000 hectares. Ilan lang po yung hektare ng ating rice? 2.5 million hectares lang. So, ang problema niya, may mga masasagasaan. So, sa amin naman, kahit naman hindi bultuhan, container lang kasi mahirap yung pamigayin eh. Kung ibibigay mo ng buuan nyo, walang tatanggap. Even yung farmers, ayaw nilang gamitin. Takot kasi hindi nila alam. So sa amin, kaya na i-draw yun hanggang maubos yung 500 tons. Kung sino man na mamibigay, DA o Office of the President, ang problema, gagawin nila sa politika to, lalagyan pa nila ng sticker, ng mukha sa election next year. Okay lang. Kasi at least, sana ipamigay nila sa farmers. Kasi ang experience namin hanggang ngayon, nung panahon ni Dr. Dar, saka ni Undersecretary Leo Sebastian, nagkaroon na rin ng programa ng pamigay ng biofertilizer. 2022 yun, 2024 nagdi-deliver kami. Nandun pa rin yung stock sa bodega nung 2022 na, syempre, isa pa sa katunayan nyo, kung talagang lumalabas sa mga warehouse ng mga regions. Pero yung iba, hindi naman lahat pero in experience, non-deliveries hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero ayokong maganda yung mga programa. Mahirap magbigay ng mga specifics saka mag-intriga kasi baka mawala pa. Ayaw natin i-rock yung boat. Kailangan natin, we have to, wag naman natin join the system. Hindi naman ganun. Kailangan natin pagbigyan yung talaga makakatulong sa ating mga farmers. Mahirap, Yun ang katotohanan. Lahat ng mga matitino, hindi makatagal sa gobyerno. So, it's 11 past 11 po at saka dyan na po nagtatapos ang ating huntahan ngayong araw ng Miyerkules. And after this, feel free to interview them. And then we have prepared some food for us para magsalo-salo tayo. Maraming salamat sa mga kapatid na mamamahayag, Philippine media, mga vloggers, at saka, of course, maraming salamat din kay Mr. Jun Labadan. Hindi pa doktor, ano? Hindi na. At saka, of course, sa ating kaibigan, kay Jimmy Bistar. Maraming salamat. Magandang tanghali. Hanggang sa muli. Okay, thank you. Okay lang, baka may katanong ako Oh, yeah. Individual interviews.